with an outbreak investigation is mounted and prioritize pertinent to disease control and prevention and enumerate the steps in outbreak investigation and characterize an outbreak in terms of person, place, and time using CBP techniques natin. So define natin what is an outbreak. So outbreak is an upsurge of cases in a defined geographic region or easily defined subpopulation natin. So pag sinabi natin outbreak, dapat small amount or small location lang yung may problem. Say for example, dito lang sa Dabodog, sa barangay sa Bangkerohan lang, barangay sa Malvar lang. So isa lang dapat yung number or small population lang yung affected. So dito, this is usually comes to the attention of the Philippine units by epidemiologic surveillance system kasi dito nila malalaman if there is an abnormal increase in that particular area. So let's say for example, dito sa Malvar, ang hospital na malapit dito is Dabodog. Let's say Dabodog. So baka pwede yan sila mag-declare ng outbreak. Kung let's say for example sa diarrhea, ang criteria nila, every day, pag maka-admit sila of 5 cases of diarrhea, for 1 week, mag-declare na sila ng outbreak. If ganun yung criteria. So let's say for example, na-meet nila yung criteria na every day, may 5 or more yung ma-admit ng cases ng diarrhea. So pwede na sila mag-signal sa epidemiologic surveillance through direct notification na there is an increasing number of diarrhea here in our place. So there is a possible outbreak. So bakit sinabi possible? Kasi kailangan pang i-investigate yan siya kung totoo ba talaga na there is an increasing number of number of diseases present dyan. So dito class, pag sinabi natin outbreak, occurrence of more cases of a disease than expected in a given or among a specific group of people at a specified time period. So dito class, simple definition natin ng outbreak is a sudden increase in the number of disease cases above and the expected level in a limited area or small population. So, ibig sabihin, usually, localized lang. So, particularly the school, barangay, hospital, or workplace lang yun siya. So, dito, epidemic naman, occurrence of more cases of a disease than expected over a larger than that experiencing an outbreak. So dito sa epidemic, so larger increase in the disease cases above normal levels, affecting a large area, large population, or multiple communities. So kaganina, sabi ko, one barangay lang yung affected. Pag sinabi natin na merong epidemic, pagka marami na, parang ibang, may epidemic sa Pilipinas ng TB. Kasi whole Philippines TB huntad na class. Lalo na kung ato tao, US, may test kit doon na nag-test ng antibodies na positive tayo for TB. Pero ang class, wala yung antigen, wala yung yung bacilli, the acid fast bacilli. Negative tayo dyan, but may mga antibodies tayo na pwedeng magsabi na may TB tayo. Kasi sabi nila, present na si Mycobacterium tuberculosis sa air natin. So lahat ng foreigner na papasok dito sa Philippines, paglabas nila, may TB yan sila lahat, positive din. Kasi nasa air na natin. Pero naniniwala ba kayo sa herd immunity? Sino hindi napawaksin ng COVID vaccine? Hindi ba? No, required one. No? Required yun, di ba? Required na dapat to. Kayo lahat, nakabaksin kayo? Nakapa-second dose, third dose, usang madulas? Booster. Nakapa-booster, wala na. Kami nakapa-booster kasi kami kasi yung pinaka-first. Kung ano yung pinaka-first na vaccine nun, kami yun talaga yung binigay sa amin. Pero yung booster, Pfizer. So, ganun class. Ang herd immunity kasi, let's say for example, wala kong maano na, ikaw na lang, si Luis Palacio. Ay, ikaw, ikisa ka. Ay, Ramos, ikisa na si Palacio. Sa ibang section siguro. Okay. Sinabi Palacio doon? Ay, wala. Asa na ito na? Si Miss Ramos. Let's say for example, si Miss Ramos na ito nga. So, sila na nandiri sa gilid, kani sila na nandira sa gilid niya.
vaccinated din sila. Tapos si Miss Ramos, hindi siya vaccinated. So ano mangyayari sa kanya? Because of herd immunity, kahit pa hindi siya nagpa-vaccine, hindi siya magkakasakit. Bakit? Kasi nasa center siya, yung mga katabi niya vaccinated, yun yung nagpo-protect sa kanya. Yun yung herd immunity na tinatawag. Kaya nga, sabi ng iba, ayoko magpa-vaccine. Maniniwala na lang ako sa herd immunity. Kasi tulungan mo na, nagpa-vaccine ka, sino yun? Sa tama lang ko. Sino na ako dito, okay? So yan siya, herd immunity yung tawag. Okay? So, dito sa epidemic natin, dito natin maano na pag one involved lang yung one country. So, let's say for example, yung outbreak muna. Diba, ano yung pinaka nakakatakot na outbreak na yun na kapatid ni Ebola? Sino yun? Ikaw yan mo. Nasa Facebook lang yan. Na? Hindi si Mpox. Si Mpox, ano lang yung Mpox? Wala yan. Magagaling pa. Hindi ka mamamatay sa Mpox, papakit ka lang. Yun yung sinasabi nila. Pero yung outbreak dito sa Ethiopia, yung kapatid ni Ebola, na sinasabi niya yung kapatid niya, yung virus. Ano yun na? Marburg virus. Again, Marburg virus. Yan yung nakakatakot kasi deadliest yan siya. No vaccine available. And again, parang Ebola lang yan siya. Kaya nga tinatawag namin na kapatid yan ni Ebola kasi yung kanyang ginabuhat is halos pareho kay Ebola na virus din siya. So again, plus careful tayo. Okay pa, wala siya sa Philippines, pero again, gina-control man ang nila kahit isang lugar lang nandun may outbreak ng Ebola. Di ko alam sa PMLS ninyo, if nakapanood kayo ng mga documentaries, nakapanood kayo yung Andaman Plague On? Wala? O sa CPH? May CPH na kayo lang ba? Humana mong CPH, wala akong nagipatanaw sa inyo Andaman Plague On. Yung kailan nag-start ang HIV? Hindi yung napanood yan. Dapat pinanood yun kasi part of yan siya, part of the history. Kasi sino bang mahilig mag-sauna dito? Yung mga sauna, sa dry and wet sauna natin, yung mga nagaligo-ligo. Kasi nga, kung yan sa mga bading, usong-uso yan sa mga bading, sorry sa word, okay, sorry sa word na, pero usong-uso yan sa mga third sex na lang natin. Sa third sex natin, so, ano kasi dyan, nag-i-engage sila doon. Kaya, hindi nila alam, yung mga tao pala doon, positive pala kasi madilim. Walang ganyan, hindi mo makikita, hindi mo makikilala sino yung katabi mo, madilim masyado. So, sila na bahala anong gagawin nila. So, after that, mas spread si HIV. So, yun yung nangyayari. So, dapat iba yung title, yung Andaman Plague On, yan siya, yan sa HIV. Yung sa Ebola, another movie na naman yun siya na outbreak din ng Ebola. Meron din siyang movie, tingnan nyo yan siya. Maganda yung cases. Okay? Next, dito sa disease cluster, there is an aggregation of cases in a given area over a period without regards to whether the number of cases is more than expected. So dito, the use of population size at risk is unknown. Actually, dito sa disease cluster, more on, dito natin cases thing or yung mga specific rare diseases yung present dito. Again, specific rare diseases. Ano yung mga rare na disease? Like cancer. So, sino yung mga patient na marami yung nagkakasakit ng leukemia in this particular area? Kasi titingnan niya siya, baka kasi may mga environmental factors that causes in that particular diseases. Kasi hindi naman usually na magkaka-leukemia tayo lahat. Again, hindi tayo lahat magkaka-leukemia. Pero, let's say for example, in this area, ma'am, na ay pulo ka po nila nagka-leukemia. Kung say cause, no yung cause, wala pa nilang ginabalaan kung asan ka na siya. So, mag-investigate din siya. So, under disease cluster lang. Again, under disease cluster. Okay? So, factors affecting decision to mount outbreak investigation.
or potential for spread and political and Philippine consideration and resource availability. Nakabalita kayo, sino ba taga-Tuloy dito? Taga-Tuloy. Nabalitaan niyo yung outbreak sa diarrhea? Wala kayong alam. Nakabalita mo na sa news, hindi ito taga-Davao. Isa taga-Davao din. Ikaw, dahil taga-Davao. Nakabalita kayo niya sa news, yung outbreak sa Tuloy ng diarrhea. Nana, di ba? Di ba? Because of the ice. Kasi mahilig kayong uminom ng coco juice. Maunang plus pag mag-inom mo lang, hindi lagi magpatakagin kay possible, may mga organism dyan. So dito class, ang sinasabi lang dito, ability to confirm kasi in that area, hindi mo pwedeng sabihin na ano pala yung meron. Bakit? May nag-report ka agad ng outbreak. Ilan ba yung nagkakasakit dyan? So ang nangyayari dito is, ano nila na-meet pa yung criteria. Let's say, sinasabi ko kanina na pag 5 every day, na-meet pa yan siya. So yun, upon investigation, nakita na nila na there is a severity talaga ng cases ng diarrhea doon sa Turin. Kaya nag-report na sila, nag-investigate saan galing, ano yung source, bakit nagkaroon ng diarrhea. And upon investigation, ang nangyari ngayon is na-observe nila na yung mga stalls para doon, na food stall na nagabaligyan ng buko juice kaysa ice day ito na ginaguyod lang. Ang ginabukaan ko, source nila. So, dito class, meron din tayo dito yung political and Philippine consideration natin. Let's say for example, one factors or one outbreak class na nire-report natin, pag once may death ng at least one death of vaccine preventable diseases. So, ibig sabihin, dapat hindi ka mamatay pag magpapa-vaccine ka. Let's say for example, namatay kang tetanus. Okay, namatay ka o tetanus. Pag once namatay kang tetanus, kahit ikaw lang isa, that's considered an outbreak. Again, depende na yan. According to the Department of Health, once there is a death of at least one vaccine preventable diseases, that is considered an outbreak. Pero plus dito sa Philippine consideration natin political, ang nangyayari kasi ay ayaw nilang maglagay ng mga cases kasi minsan pag may maraming cases, matrabaho siya, maraming reports yung gagawin mo, marami yung mga follow-up na titingnan mo doon. Bakit ito siya namatay? Bakit hindi nabigyan ng vaccine? Anong problema dito na barangay? Maraming reports, maraming paperworks na gagawin. So yung iba, isend na report, ginatago na lang. So yan yung parang sad reality sa country natin. Kasi again, plus na-experience siya ng student namin dito na nag-work siya sa Department of Health. Siya yung PHO. Nakalimutan ko anong meaning ng PHO. Basta siya yung PHO ng in that municipality. Tapos, ano yun? Dili public health officer. Basta PHO ka lang, ano yun siya ka ng mga other, kay tayo MTDP. May program tayo MTDP. Pag MTDP ka, may tech deployment program. Kaya ang gagawin mo lang talaga is mag-test ka lang. Analysis, fecalysis, hemoglobin, yan lang talaga yung gagawin mo. Pero may mga medtech na hindi yan yung trabaho nila, iba naman. Sila yung nag-surveillance. Again, more on surveillance sila. Ano yung mga diseases na present dito in that particular area. So siya yung sa isa ka municipality. Tapos upon surveillance, napansin niya na in this barangay, na ate ay namatay na isa nila for tetanus. So ano yung gagawin niya? Ga-record niya, submit niya sa province yung report. And after which, pag submit sa province, na-submit ng province sa national, nag-call ngayon ng national. Bakit ngayon lang ito na-report? Bakit walang report na sinabmit ang munisipyo na kita dun sa ilang RHU? Kasi iba din itong PHO man kay direct siya sa DOH. Iba din yung sa MHO kasi municipal health officer natin. Bakit hindi daw nila na-report? So ang nangyari doon, nagkaroon ng insubordination. Bakit hindi na mention yung parang level of hierarchy. So kanino mo isasabihin muna first before mo padala dito sa
kataas-taasan. So yung nakita mo sa student kay ay katong student na mo dati, di na siya student ka na, medtech na siya. Nasulat niya dati kay na diretsyo man gud niya sa province, wala niya na-report sa doctor sa MHO. So, kasi nakita mo dito nagkalalisa na sila ka-agad, paperworks. Yun yung pinakasalan kasi grabe ka paperworks buhaton na explanation, magsa-survey ka again, kung totoo ba yan, pupuntahan mo naman yung lugar. Tapos may punta ang lugar kay accessible by the vehicle. Kaya mo di pabaktas pa ka. Okay? Kaya yung mga dyan at kung ano dito masakay. Ang kanan na kung okay lang kung masakay ka kabayo, para pa okay lang nga. What if baktas to the again class, that's the life of siya ka lang sa community ka na nagawag. Lalo na kung mag-DOH mo. Kasi nga, community work tayo dyan. More on survey, more on paperwork talaga yung gagawin. Okay? So dito class, what are agency involved in the investigation? So again, local health departments, particularly your RHU. Ano yung RHU? Mga rural health unit, yung nasa barangay. Dati kasi yung MTDP ako, sa barangay lang din ako. Sino taga-Jensan dito? Wala taga-Jensan. Wala taga-Jensan. Nasaan ako dati ka sa barangay Fatima sa Jensan. Nang Jensan, napakaraming barangay, di ba? Pero sa barangay Fatima ako, malapit sa airport nila. So, layo-layo ko sa city. So, malapit sa airport. So, yung barangay Fatima, may sub-barangay pa siya nakasama, which is barangay San Jose. Tapos yung San Jose sa bukid na. So, yung ginagawa ko dati is punta ako sa barangay San Jose para kasi walang gagawin sa Fatima kayo nasa sentro man. So, sa San Jose na lang ako kayo natin sa bukid-bukid. Dito ko naka-patient of 12 years old tapos buntis. Sabi ko, saan yung asa man yung banagang? Ano siya nila? At sa bukid na mo. So, ano man na sa yung mag-video? Ano na siya na? Di-arrange? Oh yeah, kaya parang arranged marriage daw siya sa young parents. So kami hindi na tumano pa kasi ganyan man yung nila doon, nature nila doon. So again class, yung lang talaga natin is from the RHU, after RHU, punta kayo sa munisipyo, after munisipyo, tsaka palang province, after province, saka palang national talaga na agencies natin. So dito class, ito yung i-report natin, DOH under Epidemiology Bureau. Yung DOH dito dyan sa Davao, sa may bahada ng DOH, no? Ang Epid Bureau nila kayo. So yung kaya pag may mga training, ang Epid Bureau na na-assign sa main area kayo, nagalingkod-lingkod lang. Pagkanaan, yung galingkod-lingkod na dun sila. Pero ilang ginabuhat, hindi ko naka-judge, nagalingkod lang kay kapoy kayo sort of papel. Kaya nga na dahil yung mga cases dala pang-submit from other mga munisipyo, other provinces, tapos ilahan ng i-summarize before nila na idala dito sa national natin. So, nagaling ko, sige lang, laptop, sabi niyo, yun, oh my kapapoy, lingkod lang ko. Kung ikaw na sa field, ikaw ang kapoy, ikaw may nanibag at upang sa mga tao, pero mapunta ka pa lang na, paano ko sila, kasi galing ko sila nila, sila man ko lang na-resort. So again, depende na lang kung asa ka, nasa ito na busy ang mga taga-epidemiology. Lalo na yung lumabas yung report ng MPAX, dito yun sila kayo, asa man na lugar ang positive area, dahil sa Davao, kami sa Kidapawan, bagan kayo ng positive dito. So, notify na nila kay Bali, mass spread, para may mga alya siya mapigilan yung pag-spread ng disease natin. So again, class they requires added resources, attract substantial public concern, and associated with high attack rate and serious complication. So kasi nga class, yung yung pagputok ng MPAX, di ba marami yung hindi nga nag-gym kasi ang sa MPAX, close contact. So dapat i-hug ka muna, ang sweat niya lalo nakakatakot na sino yung nagko-commute dahil sa gym class, pag-commute ka, ang katapad mo sumiyak kayo ng katapad na hastang simuta. Kanang, pwede pag masakay ka jeep kay panlako sa daan, kay ang magsakay mo jeep, gigit siya, iyan sigot kayo, na-transfer na dili sa tanan sa kwas. Kaya nga class, yan yung nakakatakot sa MPAX kay close contact possible, what if may MPAX siya, matransfer siya sa iyo. Pero again, sabi nga ng mga hindi nakakamatay ang MPAX, nakakapagod lang
management. Okay? Kasi siya yung, may pa magka-chicken pox ka kay, gagmay lang na ang chicken pox. Ang mpox man doon kay Dabco. Kay Dabco na siya na buto-buto sa lupa. Okay? So, what are the objectives of outbreak investigation? So, assess the extent, reduce the number of cases associated with the outbreak by identifying and eliminating the source, identify the new disease signal, assess efficacy of employed prevention strategies, address liability concerns, and measures damage, and train epidemiologists. Kasi class, pag walang training, again, ito yung pinakamahirap din, hindi ka pwedeng pupunta sa isang lugar na hindi mo alam din kung ano yung gagawin ninyo. So, dapat, kung pupunta kayo doon, dapat alam mo ano yung kailangan mong gawin. Kasi, for example, kailangan ko mag-measure kung ano yung extent ng disease dito. So, dapat may training ka. Hindi ka pwede, ma'am, fresh graduate, di pa, di pa survey dahil dito. Pag ako din mo sa area, gusto ko diri. Huwag ka kabalo. So, dapat ating class, may baong bala talaga. So, dapat train tayo dyan. And again, provide good public relation and public education. So, tayo as medical professional, it is our responsibility also to share our knowledge to the community kung ano na yung present na diseases na meron nila. So, para at least careful na tayo. So, kayo, kahit sa door ninyo, may mga basura-basura sa labas, really just makita naman, yun na lang sa mga kanal-kanal, sa mga ingana, kasi may possibility kasi na dyan nagsisimula ang sakit. So, dapat i-inform talaga yung public na yung mga naka-stagnant lang ng water nila ay magbuhayan ng kitikiti, ang dengue plus, wala lagi malaria, dengue man ang mabulig nila. So, matataka kayo mong lahat kasi dengue. May student ba tayo dito na nabalitaan nyo yun? May student tayo na namatay because of dengue. Yan siya. Nag-enroll pa siya January 9, pagka January 1st week ay namatay na dahil siya. Kahit kalituran na dahil sa daan, tapos ano siya ato lang daw siya din sa daan ka mag-enroll siya. Tapos wala siya naging usapan na mawala na dahil. So, pagpalit niya, taga-Jensen na siya, pagpalit niya Jensen kay pag-admit kay complicated dengue na dahil. So, wala na siya natabang kay severe bleeding na ang nitabo sa iya. So, mas i-check niya ang page, may na-report na tayo na namatay because of dengue. Yung isa naman ngayon, yung bago lang, kay parang ano yung sa kanya pneumonia? Pneumonia yata yung bago lang. So, aking mas grabe ang pneumonia. So, pag may sakit kayo, huwag magtabo-tabo na may sakit pa. Sabihin ka agad sa parents, dili kay ang kubad-kubad kay pag may sakit kay, kasunod mo dili spread of virus nila. Okay, wag din man. Pag may sakit na, be careful na rin kayo na dili nyo lang kasi plus, isod kayo magkasakit. Again, mahirap magkasakit. So, better na, ano natin yung na prevention is better than cure. So, dapat, kaya i-prevent mo. Okay? So, dito class, in the steps in outbreak investigation, anong gagawin natin? Prepare for field work. So, dito sa prepare for field work class, ang ano natin dito, saan ba dito? Ay, isa-isahin na natin mamaya. So, dito class, prepare for field work, establish existence of an outbreak, verify diagnosis of cases, establish case definition and search for additional cases, and conduct descriptive epidemiologic studies. Aside from that, develop hypotheses, evaluate hypotheses, and as needed, reconsider, refine hypotheses, and conduct additional studies, and implement control and prevention measures. And lastly, yung mga communicable findings natin. So, let's say for example, prepare for field work. So dito class sa administrative travel arrangement, ito yung sinasabi ko na hindi pwede pupunta ka kaagad in that area. Again, hindi pwede na, punta ka doon sa Paquibato District. Saan ba ang Paquibato? Basta doon na Paquibato District natin dito. Yan yung bukid ng Davao City kasi. Punta ka Paquibato District. Mag-identify ka doon ng disease, anong meron doon na disease na positive ito. Ikaw po na personnel, dili pwede
Cotabato at the same time, ang munisipyo din dahil sa Davao. Makipag-coordinate ka sa munisipyo dito sa Davao na sabihin mo pupunta ka ng Cotabato para yung mga personnel sa munisipyo, i-inform nila ang barangay captain dun sa Cotabato na may papapuntahin kami dyan ng mga tao. Please accommodate, mag-research dito sila about certain details. So at least just travel arrangement ka na kasi dito class administrative and travel contacts para if ever may problem in that particular area, alam mo kung sino yung tatawagan. Dili kay pag-abot nimo dito ignadjud ka baka maging mataba ka dito. Pupunta ka na 50 feet below the ground. Okay? So, careful talaga pag pupunta kayo sa mga lugar-lugar na hindi ninyo alam. Dapat makipag-coordinate. The best talaga makipag-coordinate sa barangay itself. So, pero paano mo atuan ang barangay, makipag-coordinate ka muna sa munisipyo. So, sa munisipyo una, tapos barangay, tsaka pa lang ka mag-favor. Aside from that, personal naman, ito yung punta ka dito, punta ka ba nakipag-coordinate, lagi ka punta ka muna sa mga ating subject, knowledge update, understanding the role in the field, and familiarity of the chain of authority involved. So, let's say, for example, tayo natin, sige, role natin, tayo lang yung microscopy. Tayo yung microscopy. So, ibig sabihin, yung trabaho ng talaga natin, pag na-fieldwork na tayo, punta ka doon, arrange mo yung microscope mo, trabaho mo lang talaga, microscopy. Hindi ka pwede makipag-usap, kailan mo na akong barangay captain dito, hindi na ako mag-microscopy, makikistoryahan na lang sa barangay captain, hindi pwede kasi again, may chain of command tayo or chain of authority. So sila yung magsasabi na ano yung gagawin mo para may leader ka, wherein doon na sila yung ipa-follow natin kung ano yung ipapagawa nila sa atin. Okay, so most likely yung mga chain of authority, may mga doctor pa yan nakasama, may mga nurses pa. So kung ano yung naka-assign sa'yo, dapat doon ka lang talaga. So same goes pagka mag-ano kayo, di ba yung ginawa niyo community service sa Kalinan? So kung ano yung i-assign sa inyo, dapat dito lang jud mo class. Dili pwede na muadto pa ka makipag-entertain pwede sa mga bata lang, magkulit lang tag. Dugo dili ka mag-entertain og mga bata na naghilak nila at nagbibili. So again class sa i-ano natin kay hindi man yan yung trabaho. So kung ano yung pinatrabaho sa inyo, dapat dun ka lang. Let's say for example, birahon ka. Uy, di naman na kailangan dili ka. So before ka muhawa sa inyong position, dapat inform mo muna yung leader mo na, ma'am, ilipat ako ng iba, maiiwan ko itong position na di-assign sa akin. Para at least, alam natin kung ano yung nangyayari. Hindi kayo malilito. Kasi yan yung mahirap pagka-community outreach. Maraming nangyayari na hindi natin alam kung ano yung mangyayari ninyo. Okay? So, may mga, kahit anong preparation ninyo, may possibility talaga na nag-iiba yung preparation. Kaya nga sinasabi namin na whatever yung na-learn ninyo dito sa academe, hindi pa ito yung totoong laban. Kasi paglabas ninyo, may mga ano kayo doon, may mga experience. Sabi sa school din ganito. So dito lagi hindi. Hindi pwede na kung pwede na. Kaya again, may practices sa outside world na hindi applicable dito sa academe. May practices din dito sa academe na hindi applicable kung ano yung nandun sa outside world. Kasi nga kayo dito, estudyante pa kayo, mag-take kayo ng board exam. So lahat ng gagawin natin is book-based talaga. Pero pag nasa outside world na kayo, marami ng modification na ginagawa doon. Kaya magtataka ka, kami dati kayo dapat dapat Of course, kayo mo-take pa magkaka-exam. Pero pag license medtech ka na, kung ano yung nakasanayan sa labas, yun talaga ipapalo mo. Kasi papagalitan ka din ng mga senior mo kung hindi ka mag-follow. Okay? So, next, so dito, establish existence. So, confirm the reported cases actually have the disease. So, ano yung mga standard diagnostic criteria ninyo? And if ever walang criteria, you can compare the observed rate in the national survey, data from neighboring localities, or published literature natin. And dito yung consideration natin, yung random fluctuation in occurrence, seasonal variation, change in reporting practices or case definition, and number suspicious bias and publicity bias natin. So, verify diagnostic of cases. So dito, review how are we going to verify? Review clinical
are consistent with what is known clinically and epidemiologically of the disease. Kasi dito, class, we need to verify because we need to rule out other mga laboratory errors as the cause of reported increase in the number of cases. Kasi nangyari ito, class, in SPNC, nagtataka sila, nagkaroon ng outbreak sa UTI, urinary tract infection. And according to the literature, walang nangyayari na outbreak sa UTI. Again, walang outbreak ang UTI class, hindi nakakaroon ng outbreak dyan. Pero, based sa data nila, na-meet na yung criteria na there is a outbreak na nahitabo kasi increasing yung number of disease. So, ngayon, anong gagawin nila since increasing? Magkakandak ng investigation. Then, upon investigation, napansin pala nila na meron palang staff, hindi alam staff o yun or intern, ang ginawa pala is yung machine na ginagamit to test for urinalysis, napasip pala yun ng sample na kulay yellow and watery. Pero yung sample na pala yun is stool sample pala. And knowing stool sample has a lot of bacteria. Again, class, mag-stay lang yung stool sample niyan, multiply yung bacteria. So, pag ipasip mo ngayon, so lahat na nag-follow dyan na urine, UTI na. Kasi ang reported ng bacteria dyan, 4 plus na kagad. Like, kung napay mas dagan sa 4 plus kay taas pa, 5 plus. Pero again, reporting natin ng bacteria is pluses lang na. 1 plus, 2 plus, 3 plus, 4 plus. So, lahat ng after ato, na 4 plus ang bacteria. So again ha, urinary tract infection is caused by bacteria, not by the junk foods and kasi yun yung ano natin. So, nagtataka yung mga doktor, ano man yung nag-positive? Ay, Dok, upon investigation, na-positive yung stool sample ang machine. So, expected na ang bacteria dyan na increase na kay ano, napasip man ang sample. So, doon nila na ano na, dapat may laboratory error pala na nangyari kaya nagkaroon ng outbreak. So, pwede na nila itanggalon to na parang ano nila na outbreak kaya again, ang cause ato, laboratory error pala. So, doon nangyari na, okay, after dun kay naghatag, tingnan na sila na, isa naman ka area dila, puro man yung UTI, isa ka area sa laboratory, isa for example sa surgery ward, lahat ng patients sa surgery ward may urinary tract infection. It's impossible kasi according to the atong mga studies, according to the articles, hindi yan siya nangyayari. Kaya nag-investigate and upon investigation, laboratory error pala. So again, dapat i-review natin talaga kung ano yung mga findings na nangyayari. Okay? So dito, meron din tayong standard set of criteria to determine whether an individual should be considered at least or classified as having a health condition of interest. Dito, clinical criteria must not include the exposure or the risk factor being investigated. So dito class, ito yung sa, anong tawag natin yan? Contact tracer. So, na ano nila dito, may stratification of cases. Diba sa contact tracing natin, malalaman natin sino yung confirmed, sino yung probable, and sino yung possible, suspected lang na magkakasakit natin. So ito yung ginagawa nila para malaman natin na may graph yan siya na titingnan kung increasing ba o nababa na yung number ng diseases ngayon. Kasi may mga post ngayon ba, anong nangyari daw dun sa mga hindi nagpa-vaccine ng COVID vaccine? Anong nangyari? Wala pa nag-study doon. Sino yung mga, anong nangyari sa kanila? Ano yung diseases na na-experience nila without COVID vaccine na pa? Yan yung maganda na study ngayon. Tingnan natin, meta-analysis. Wow. Mag-ano kayo, meta-analysis, maghanap kayo ng mga articles that talks about those patients who did not undergo COVID vaccination para at least malaman natin ano yung nangyari sa kanila. Gagawa kayo ng teams na ganun. Magandang study yan siya. Pero matrabaho. Kasi nga, hindi ka gagamit ng mga machine-machine. Wala kang gagamitin na mga reagent, pero gagamitin mo yung utak mo lang to analyze ano yung mga possible na nangyayari sa kanila. Okay? So dito, search for additional cases, previously identified case, local clinics, hospitals, and labs, direct info from doctors, institutions, and groups, reports from media or survey on a population at risk.
So, dito class, the information na kinukuha natin, di ba yung mga contact tracer, nag-aanap yun siya, binibigyan ka, ikaw si patient 001, 002, tas after that, kukunin yung name mo. Anong name mo? Demographic natin, the name, the sex, ano yung birth date mo, yung nationality mo, kukunin yan lahat. And sino yung reporter information, sino yung nagbigay, and clinical information, risk factor information, and the denominator data. Di ba, ginaas pa tayo dito katong mga merong mga comorbidities, sino yung mga high blood, diabetes, kasi may possibility na maka-affect din sa case na. Okay, so, dito, ang epidemiologic or conduct descriptive epidemiologic studies natin, so to determine the range and extent of an outbreak. So, natin assess the possible source of exposure, the mode of transmission or MOT natin, incubation period, environmental contribution, host risk factors, and agent characteristics natin. So, by that, we can generate hypothesis how enter the data in the database, assess the quality and completeness, and then describe the terms in epidemiologic variables to person, place, and time. Okay? Tapos dito class, makikita natin display the magnitude. So, ito na yung parang may graphical representation na kung increasing ba or decreasing because of the epidemiologic fact natin. Dito, either epidemic or endemic na presence yan siya. So, information obtained from the curve, probable period of exposure, the nature of epidemic, future course of the epidemic, and the effectiveness and timeliness of prevention and control measures. So dito, meron tayo dito yung mga point source epidemic. So persons are exposed to the same source over a relative short period of time and slip up slope and more gradual down slope yan siya. And continuous common source epidemic naman are exposure during duration is prolonged, curve has plateau instead of peak, and intermittent common source exposure to the agent is sporadic, and the curve is jog. So yung jog na parang increase, baba, increase, baba, increase, baba. So ganun. So yun yung nangyayari dyan. And dito class, epidemic curve natin, there is a propagated epidemic or the disease agent spread from person to person with increasing number of cases in each generation. So there is a series of progressively taller peaks kaya dito na yan. And again, saan natin ilalagay yung mga epidemic maps sa dot maps natin? So geographical extent, evidence of clustering, and maps of area specific risk. So ito yung nangyayari last time. Because of contact tracer, maraming masasabi natin na sa Barangay 5-A, marami yung nagkasakit ng COVID dyan. Dito na mga purok, i-mapping na nila class. After that, nakita ko yan na itong last time, itong pandemic 2020, na yung mga taga zone 1, bawal pumunta sa zone 2, bawal pumunta sa zone 3, bawal pumunta sa zone 4. Kasi kung saan ka na lugar, doon ka lang, bawal ka lumabas. Yun yung typical na bawal lumabas. Okay? Nasa bahay lang always. Nakakapagod din siya kasi kung continue, I will resign as pa-continue. Kung continue. Kasi mahirap, let's say for example, kayo ngayon lahat, ako lang isa. Tapos yung practical na ginagawa natin dito is more on oral recitation. So bird box kami dati, di ba, naka-blindfold. Anong grade kayo during pandemic? Grade 9? Okay. Ano yung grade 9? Third year
mangyayari. So kahit pa online, may proof naman kami na nag-cheat ka talaga. Yung iba talaga kahit kitang-kita kinaano pa nila split file, parang gano'n. So, gano'n nila. Mas kinaanay camera din niya mo, cheat lang. Yeah. Okay? Sige. So, dito class, the two main goal of investigation natin: stop the outbreak or epidemic, prevent future occurrences, and foci of disease control and prevention are the agent as well as the host environment natin. And communicate findings. So ito class, ito yung pinakamahirap kasi after mo mag-survey, hindi pwede na alis ka na, wala kang gagawin. Hindi. Pag once mag-survey ka na, may result ka na, ang gagawin mo, i-inform mo na yung public ka agad. So, paano mo inform sila? Through oral briefing. So, let's say, pupunta ka na naman doon sa community, sasabihin mo na naman na there is a cases talaga dito. So, be careful kayo kasi may possibility na mag-spread ito siya. So, dapat mag-link to the area, inamin mo na. Kasi nga, kailangan natin silang balikan para ma-stop yung pag-spread ng disease. Kasi useless yung magiging study ninyo na nag-study ka nila, pero ang naitabo ay ipabayaan lang yan mo ninyo after. Katong result sa inyong study, wala ninyong i-inform ang area. So, anong mangyayari sa kanila? Hindi din nila alam. So, let's say for example, gusto mo mag-aral ng prevalence, like ngayon, marami kasi mga study na prevalence ngayon. Sa prevalence study, kung positive ba sila for this parasitic infection. So, after study mo, nag-result doon na, sabi kasi nila, bakit kayo mag-aaral dito? I-negative naman na yung community. Ma'am, aaralin namin kasi walang studies or walang article po na nagsabi na negative po talaga kayo. So, in order to know na negative talaga, kakanap namin yung study. So, upon performing the study, may nakita sila na case, may na-positive. So, yung nakita nila, dapat ang end product nyo na after mong ma-note na may positive pala dito, dapat i-inform mo yung pinuntahan ninyo na, ma'am, sabi ninyo wala, pero upon doing our study, may nag-positive po. So, anong gagawin nila? So, check nila yung nag-positive, bibigyan nila kayo ng gamot siya. So, sino yung, wala pa kayo nag-interviews, ano pa lang kayo, second year pa lang, ay sa second sem pa pala. So, yan sila class, pupunta kayo sa mga barangay, mag-sketch tape method kayo doon sa mga lulot sa bata, careful sa, asa matatagaan mo ninyo, tambalan na, tanawin sa naman kung positive or negative. Kung positive, inyo lang ang barangay para matagaan mo tamba. Kasi again, may program naman tayo na, sana, parang dito, galing na program para wala dito po ng mga bata. Okay, so again, babalikan ninyo yan siya. So, yun lang